Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Traslasyon 2026, maituturing na payapa, pinakamatagal sa kasaysayan. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Dustin Bayog. ¡Viva Señor Jesús Nazareno! ¡Viva Señor Jesús Nazareno! ¡Viva Señor Jesús Nazareno! Tuwing ang 9 ng Enero ay pinakikita ng milyong-milyong Katolikong Pilipino ang kanilang masiling pananampalataya at debosyon para sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. At isa sa inabangan taon-taon ay ang pagbabalik nito sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o mas kilala bilang Quiapo Church. Ang Traslasyon 2026 ay isang makasaysayan dahil ito ang pinakamaagas na nakalipas sa 20 dekada na siya ring pinakamahaba sa buong kasaysayan nito. Dakong alas 10:50 ng Sabado, formal na naibalik ang Jesus Nazareno sa Quiapo Church. Sa kabuuan inabot ito ng 30 oras, 50 minuto at 1 segundo, halos doble sa target ng pamunan na traslasyon na matapos ito sa loob ng 15 oras. Generally peaceful ang tugon dito ng Philippine National Police o PNP at sinabing mas palalakasin pa ang crowd management at medical coordination para sa susunod pang selebrasyon. Biyernes ng alas 4 ng umaga, formal ng mandar ang andas mula sa Quirino Grandstand na siyang pinakamaaga simula noong 2006. Ngunit ang mabilis na simula ay naudlot ang magtungo na ang andas sa Arlegui Street pasadong alas 3 ng hapon. Alas 3:22 ng hapon, naitala na naputol ang lubid na umila sa andas na kalaunan ay napalitan din dahil dito at sa hindi na mahulog ang karayom na sitwasyon ng mga deboto na nais lumapit at makasampas sa andas. Tumagal hanggang gabi ang traslasyon sa Arlegui Street. Pasadong alas 8 ng gabi na makalis ang andas sa Arlegui Street patungong Fraternal hanggang sa magdire-diretso na ito sa Vergara Street at Duque de Alba Street. At eksaktong alas 4:05 ng umaga ng Sabado, nakarating ang andas sa Plaza del Carmen, tapat ang San Sebastian Church para sa tradisyonal na dungaw o pagtatagpo ng imahe ng Our Lady of Mount Carmel de San Sebastian at ng Jesus Nazareno. Dito ay nanunsyo ng pamunan ng traslasyon na pansamantala itong ihinto upang makapagpahinga, ngunit hindi bumitaw ang mga deboto at nagpatuloy ito sa pag-usad. Maaring yung pagkakaunawa ng mga mamamasan ay hindi na ito ibabalik sa Quiapo. Kaya nagkaroon ng masinhing pagnanais sila na agawin yung tapat na ruta ng announcement na panandali ang ilalagay sa tahanan ng kanyang ina. Dahil nga masinhi ang pagnanais ng tao na maibalik sa Quiapo, ibinalik nila ang andas para magtuloy-tuloy sa original na ruta. Kalaunay inabot na ng umaga ang traslasyon kung saan alas 8:30 ng umaga ay nakaliko na ito ng Quezon Boulevard. Inabot hanggang alas 10:40 ang andas bago makarating ito sa Plaza Miranda. Dito na nagdire-diretso ang andas patungo sa Quiapo Church at may balik ang Jesus Nazareno sa eksaktong alas 10:50 ng umaga. Batay naman sa pinal na datos ng PNP, Quiapo Church at Manila LGU, umabot ang higit 7 milyong debotong nakiisa sa kabuang pista ng Jesus Nazareno. At sa kasamaang palad, 4 dito ang kumpirmadong nasawi kabilang isang photojournalist na isang publikasyon na si Armelito Son. Habang abot naman sa higit 1,700 ang naitalang kinailangan ng medical emergencies. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, benepisyo ng Manila LGU retirees, inilabas na. Ito'y nagpalabas ang pamahalaang lungsod ng Maynila ng 42.6 milyon pesos na halaga ng matagal nang naantalang benepisyo para sa 72 retiradong kawani ng lokal na pamahalaan. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Mayor Isko Moreno, at inilabas sa flag raising ceremony ngayong araw. Bukod sa saklaw ng payout ang mga retiradong empleyado, na may halos 20 hanggang mahigit 40 taong serbisyo, kung saan may ilang tumanggap ng higit sa 2 milyong piso, inihanda at inilabas sa parehong araw ang mga tseke ng City Treasurer's Office. Ayon sa pamahalaang lungsod, bahagi ito ng pagsasaayos ng pananalapi at unti-unting pagbabayad ng mga naiwang obligasyon ng lungsod. Malalaman natin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM Edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.